atin pong kausapin lamang. Ano po ang siya pong punong abala dito po sa Office for Transportation Security ng ating pong pambansang paliparan, si Undersecretary Maria. Opo, dali lang nga. Atin lang ikaklaro ang pangalan please sa ating prompter. Yan. Opo, si Mau Aplaska. Alright. Good morning po, Yusek. Ted, good morning. At good morning sa ating mga kababayan. Opo. I'm sorry sir, medyo ako din nalito lang po dito po sa aking nabasa. Sige po. Sir, pwede ho ba muna marinig po namin ang official po na kwento o pangyayari dito po sa sinasabi pong lumunok ng dolyar na inyo pong kawani? Ito po, Ted, ito po yung kadugtong pa po ito ng ating internal cleansing program dito sa Office for Transportation Security. Nagsimula po ito noong September 8 na kung saan nag-complain po yung isang pasahero na Chinese national na after the checkpoint nawawala po yung kanyang $300. Go ahead sir, go ahead po. We're listening. Opo. Pagkatapos po action naman ang ating supervisor agad. Ang procedure po kasi namin pag mayroong complaint pa ganyan, i-resolve po ng supervisor. At pag hindi po ma-resolve, tatawag na po kami ng PNP Aviation Security Group na naka-assign dyan sa ating mga checkpoint at saka airport police. Pero initially po talagang tinatanggi nung screening officer na meron siyang kinuwang pera doon sa bag na kanyang in-inspect kasi nagkaroon po ng manual inspection as part of our procedure naman na pag medyo doubtful yung ating X-ray operator, we will have to recommend for the conduct of manual inspection doon sa bagahe po na medyo questionable. Opo. Pagkatapos po noon, dahil tinanggi, wala po kami initially evidence. Nakaalis po yung pasahero pero dahil meron po tayong tinatutupad na programa, hindi po kami tumitigil. Hanggang noong September 14 po, nakompleto na po natin yung mga ebidensya. Nakakuha kami ng CCTV footages ng mga affidavit ng mga kasamahan niya dyan sa checkpoint. And finally, we decided to file the administrative case against the tauhan. Okay. Finally you filed an administrative case dito po sa tauhan na involved. Ano po ang kaso? Ito po, Ted, kasi it will be categorized as a serious misconduct po ito that would merit dismissal of our personnel. Serious misconduct dahil po sa naklaro ho ba na talagang nginuya niya at nilunok yung sinasabing $300 po ba ang complaint ng Mr. Kai na pasaherong Chinese? Tama po, $300 po yung sinasabi niya nawawala at doon sa isang video clip na so ito po yung nagkompleto talaga sa aming istorya. Nakita namin na meron po siyang umalis po siya during in the course of the discussion, bigla po siyang umalis doon sa discussion with the passenger. At noong una hindi pa namin nakuha yung clip na yun dahil naka po sa isang camera. At doon po nakita talaga natin na may sinubo at saka tinutulak-tulak pa niya sa kanyang kamay at saka uminom ng tubig. Opo, September 8 po nangyari ito. Ano po? Yusek, September 8, no? Alright? Tama po. Opo, sige. So September 8, ito nga po ang nangyari. Dumadaan po sa bag inspection itong mga pasahero at itong Chinese na ito ay nagreklamo na may nawala doon sa kanyang pitaka na $300. And then, nung pong nagreklamo na siya, nagkakaroon na po ng diskusyon, tumalikod po itong personnel at saka nakita po sa CCTV na meron siyang dali-daling nilunok na papel. Tama po, Ted. Opo. At dito nga po sa aming na ipapakita ngayon na viral video, at nagmukha ho talagang medyo nahihirapan siyang ito'y lunukin. Siya ho ba'y nakapanayam na po ninyo ng inyong investigador? Kausap po siya as part of our investigation. Kausap po siya ng ating mga investigador. At even up to this time, tinatanggi po niya yung
na may kinuha siya na pera. Opo, opo. Kasi hindi ho ba napapansin ko may mga bulsa pa itong mga tauhan ninyo? Di ho ba pinag-utos na po ito matapos itong ilang kontrobersya na wala ng bulsa dapat nga itong inyong mga tauhan? Tama po, Ted. Isa yun sa mga drastic measures na ginawa namin. Pinatanggal po natin yung mga bulsa, bawal na po sila mag-jacket, at nilagyan natin sila ng mga supervisor, at saka nagpatupad tayo ng malawakang palasa. Pero ito hong suot po nitong involved umano na personnel, meron pa rin bulsa yung kanyang polo. Yung sa polo po, at saka pantalon, wala na po siyang bulsa. Yung Design na lang ito pero wala itong bulsa. Wala po, nakatahi po yan, sir. Nakatahi na yung bulsa. False pocket na lang po yan. Okay, sige. Pero nakatahi na po yan. Kasi nga po, para wala kang susuksukan, ano? Oo, opo. Pero tama ho ba na may kuha din CCTV na unang sinuksok ito sa may bewang niya yung pera? Tama po, sir. Meron kaming mga clips na nakita. Meron ding isang clip na pagkatapos niyang mag-conduct ng inspection, nung tumalikod pa siya, meron naka-ano po yung kanyang para naka-close po yung kanyang isang kamay habang naglalakad siya palayo. Opo, opo. And then, sir, nung siya in-interview, tinatanggi niya ito, meron ba siyang sinabi kung ano ang kanyang nilulunok nung panahon na iyon? Ang sabi po niya, parang mayroon lang yata siyang tsokolate. Allegedly may tsokolate lang siya pero makikita po natin sa video, hindi naman normal na pag kumain ka ng tsokolate ay ganoon ang gagawin. At saka unang-una, bawal po sa procedure namin na kumain dyan sa aming mga checkpoint. Alright. Nung hubang siya ay iniimbestigahan, were she afforded a lawyer? Sa ngayon po, mayroon naman siyang mayroon po siyang lawyer. Opo. Opo. As part of our due process, hindi naman po natin talaga pwedeng i-deny yan. Opo. Sige, so maliban po sa kanya, ilan pa po dito ang inimbestigahan o kakasuhan? Definitely, all members of the checkpoint will be subject of our investigation. But initially po, based on sa initial evidence na nakuha namin, 3 tao lang po muna yung aming nilagay under preventive suspension. Opo. Pero 3 tao, kasama na dito yung involved na personnel. Tama po, sir. Opo. Sige, pero ang so far kinasuhan ng administratibo po for grave ito ho yung grave misconduct na ito, isa lang po so far muna. Isa lang po muna as of today. Okay. Sir, bakit po siya hindi pinapangalanan? Ito po part po ng due process namin pagka po talagang matapos na yung ating proceedings, pwede na po siguro natin siyang pangalanan. Opo. Sir, sino po ang nag-leak nito? Kasi this is supposed to be a CCTV footage from OTS, no? Sino ho ang nag-leak nito sa media? Unang-una po, sir, naghingi po kami sa Manila International Airport ng CCTV footage for purposes of investigation. Kaya nagtataka po kami, hindi po galing sa amin yung footages na yan. Yung mga pictures po na kumakalat, hindi po galing sa amin yun. Dahil ang may-ari po ng CCTV footages po is yung Manila International Airport. So when we requested copies of these CCTV footages, it's only for purposes of investigation. Opo. Wala po kaming authority na ita-publiko. Okay, sige. So, ang tanong dito, it's either MIA personnel or maybe tauhan din ninyo ang nag-leak nito kaya naging viral? Posible po, sir. Ito po, titinan din po natin itong mga circumstances na ito. Bakit may naglalabas ng mga pictures, may naglalabas ng CCTV. Okay. Pero for purposes din po ng more transparency on this particular case, maliban doon sa CCTV na ngayon po'y viral, yung pong ilang anggulo ng CCTV doon sa pagdaan ng bag, sinasabing pagkuha ng pera, paglagay sa kanyang bulsa, will you make it public? In due time po siguro, Sir Ted,
definitely marami po kaming video video clips na kinonsider. Yung the entire halos yung entire na yung buong pangyayari po, meron po kaming mga nakitang video footages. At ito po yung pinagtagpi namin. Kasama po yung mga affidavit at statements ng mga ibang personnel. Opo. Para po mabuo po namin yung aming kaso. Ano po ba ang laman ng affidavit po ng iba ng mga kasama po nitong tauhan ninyong ito? Ano ang kanilang kwento? Na may sinasabi ba sila na pagkumpirma na nagtutugma naman yung yung kanilang mga statements wala lang talagang nagsasabi na nakita nila yung $300 na ni Lunok. Sir, sorry po, I really have to ask this. Nalunok niya ba mismo? Nalunok niya ho ba ito? Successful ba yung pag-dispose niya supposed to be ng ebidensya? Makikita natin, Ted, na tinutulak-tulak niya, tinutulak pagkatapos nung medyo nahihirapan siya, uminom siya ng tubig. So, pagkatapos nun, nakita natin na okay na, parang napasok na yata yung ganyan. Kasi po, dito po sa report, okay, the screener's supervisor approached her, seemingly communicating with her as she was almost choking in her effort to swallow the dollar bills. Tama po. To apparently ensure that the bills were properly disposed of, kaya po no evidence, sabi po ng MIAA. So, nabubulunan siya. Ano ho ang kwento ng mga kasamahan niya po dito nung nabubulunan siya? Hindi ba siya tinulungan para, kasi nga, ano ho ito this is, kapag ho, hindi ho ito, madaling gawin at kapag nabulunan ka dyan, that will be fatal. Tama po, sir. Ang aming pong analysis, ang next procedure na po namin na pagkatapos ng discussion, complaints ng tauhan namin, ang next procedure na po namin is magkakandak po kami ng private screening doon sa tao naman namin. So dadalhin siya sa isang private screening area at strip over po siya ng damit, lahat po para masiguro na wala sa katawan niya. So siguro ang aming analysis para nagpanic na siya na makukuha sa kanya yung ebidensya. Yun po yung kanya siguro naisip. Ano po profile nitong empleyadong ito? Ito matagal na, Ted, ito sa OPS, 7 years na siya na nandyan. Pero contractual employee po natin ito. Contractual employee na salary grade 4. 28 years old po ito. 28 years old. So 21 pa lang siya, naandyan na siya sa inyo? Yes po, sir. Opo. Magkano ho ba usually ang sweldo po nitong mga ganito po na ang trabaho? Ito po sa kanyang sweldo, salary grade 4, mga 16,000 pesos po yung kanyang sweldo. Pero yun na nga, sabi natin, hindi naman ito reason para gumawa tayo ng hindi maganda. Is she married? Ayon sa aming informasyon, single pa po itong... Opo. May tanong lang po si Chacha. Please, Yes. Yusek. Okay, Sir, Chacha. Sige po. Good morning po, Yusek. Oo. Yusek, dun sa 7 years niya dyan sa OTS, ito po ba yung unang beses na nagkaroon siya ng ganitong klase ng reklamo? Oo, tama po. Wala po siya mga previous record sa aming investigation sa aming personnel department. Ito po yung unang involvement niya. Kanina narinig ko po na bukod po sa kanya, may 2 pa po kayo o 3 na iniimbestigahan din? Lahat po ng members ng checkpoint na naka-duty po will be subjected to investigation. But initially, 3 lang muna yung pinpoint namin based on the available evidence na hawak po namin. Pero hindi ibig sabihin kasabwat po sila doon o may nakita po ba kayo sa CCTV kaya damay po sila doon sa mga ngayon ay iniimbestigahan? Malaki po ang posibilidad na meron po siyang kasabwat dyan sa pangyayari na yan. Kaya lahat po sila will be subjected to investigation. But initially, ang aming nakikita, parang 2 lang muna yung posibleng kasabot niya. Yusek,
sa inyo pong tagal dyan sa OTS, ito po ba yung first ever na may naglunok ng pera na kawani ng OTS? Tama po, DJ Chacha, ito po yung unang pagkakataon, ano? In fact, sa mga experience namin although nangyayari ito sa drugs cases na investigarin nung nasa PNP pa ako, talagang pagka nasukol itong mga drug users at saka mga drug pushers, nilulunok po talaga nila yan sa para walang ebidensya. Balikan ko lang po yung nangyari, no? Nung pagdaan po nung bag nung Chinese, hinawakan po mismo nitong babae, nito pong empleyado ninyo. Tapos saka Yes, mga yes, ma'am. ganun Tama po, po. hinawakan. It is part of our procedure kasi Opo. pagka po malabo yung Oo. yung image po doon sa X-ray machine namin, Mm-mm. magre-recommend po yung X-ray operator na itong bag na ito will be subjected for manual inspection. So, pabubuksan po namin Mm-mm. at saka ang procedure po namin sa pagkakandak ng manual check, ang participation lang po ng may-ari is bubuksan niya yung kanyang bag, pagkatapos po niya bubuksan. Hindi na po siya pwedeng humawak doon sa kanyang kagamitan. Pero he is required to be in front o present doon sa para makikita po niya yung buong proseso ng pagkakandak ng manual inspection. Oo. After po dumaan sa screening nitong Chinese, agad-agad nalaman niya po na may nawawala sa kanya? O ano po? Hindi pa po niya, ma'am, na may mga ilang minuto, nakaalis na po siya sa checkpoint. Saka po bumalik? Ilang minuto po, bumalik siya. Oo. Siguro, mag-check niya yung kanyang pera. Mm-mm. Na-realize na kulang niya. Saka po siya bumalik doon sa aming checkpoint. Mensahe na lang po para sa ating mga turista. Sa atin naman pong mga kababayan, kami po talaga sa OTS, be assured na ang gagawin po namin lahat para malinis po namin itong aming hanay at hindi po kami titigil hanggang pinakahuling iskalawag po ay maalis natin dito sa aming organization. Opo, wala itong kasong kriminal kasi nga walang complainant, kundi po kasong administratibo lamang Yusek, no? Tama po, Ted, but like what we did in the other cases, we will also pursue the criminal case. Opo. Kayo na po complainant. Pag-aralan po namin, Ted, kasi yung Chinese national nasa abroad na po siya, ang mga investigator po natin na nag-ano po sila ng Opo. paraan para makontak. Pero titingnan po natin, pag-aralan po ng ating investigators from the PNP ABSI Group with our prosecutors, baka yung complaint sheet na pinirmahan niya o na kanyang final would suffice in the filing of the criminal case. Titingnan po natin, Ted. Okay. Kasi meron siyang in-accomplish na complaint sheet before he left for departure, no? Opo. Tama po, Ted. Okay. Bilang huling punto, sir, ano sabi ng legal nyo rito? Tatayo ho ba ito na kaso na hindi pag-amin ni mismo nitong tao at hindi klaro yung papel na mistulang papel ng ginunguyan nitong taong ito? Doon po sa side nung, kasi meron po kami parang pre-charge investigation, base po sa aming mga lawyers din na nag-conduct ng pre-charge investigation. Yung aming administrative case will be enough already. Opo. Sige po. Muli po, Yusek, salamat sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Ito po ipatunay din na transparent po ang inyo pong opisina dito po sa mga kasong ito na bagamat nakakahiya, dapat natin tanggapin na hamon po, patuloy na hamon sa inyong hanay sa paglilinis po sa ating mga tauhan. Tama po, Ted. Yun po ang sinasabi ko. Sa alit ng malungkot tayo rito, tayo po magsama-sama kasi marami naman ang matitino dito sa ating organization. Huwag po tayong pagpayag na itong mga ilan na tiwali ay tuluyan ang sirain ang reputation ng ating organization. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo. Yusek Mawo. Thank you po. Maraming salamat din, Ted. Thank you very much. Si Yusek Mawo Aplaska, ang administrator po ng Office of Transportation Security. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.